Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang pagbuo ng Crisis Committee na magbabantay sa supply ng langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Rehabilitasyon ng Marawi City at pagtatayo ng mahalagang infrastruktura pinabibilisan ng Pangulo. Pagbibigay ng fuel subsidy sa transport sector sa buong bansa, palalawakin ng gobyerno simula April 6 ayon sa palasyo. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Bubuo ang gobyerno ng isang crisis committee para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa epekto ng gulo sa Middle East batay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kusang iniutos ng Pangulo ang pagbuo ng komite kahit wala pang panukala para dito. Pangunahing tungkulin ng Crisis Committee na bantayan ang sapat na supply ng mga pangunahing pangangailangan bukod sa langis. Magpupursigian niya ang gobyerno sa pangunguna ng Department of Energy na tiyaking may sapat na pagkukunan ng supply ang bansa. Nilinaw din ni Castro na walang krisis sa supply ng langis sa Pilipinas. Gayunpaman, nagsasagawa na ng mga negosasyon para makapag-angkat ng dagdag na langis kabilang ang parating na 440,000 na bariles at inaasahan pang dadagdag na 600,000 na bariles. Nilinaw rin ng Malacanang na ang presyo ng krudo ay batay sa international benchmark ayon sa Oil Deregulation Law. Bagamat hindi madidiktahan ng gobyerno ang mga presyo, mapipigilan ng mga regulator ang pag-abuso dito. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang matagal na anyang naantalang rehabilitasyon ng Marawi City. Sa ginanap na 8th Economy and Development Council meeting sa Malacanang noong March 19, inilatag ang planong isarayos ang infrastrukturang pangtransportasyon, enerhiya at tubig para matirhan ang mga dating nawasak na komunidad. Sa ilalim ng Bangon Marawi Comprehensive Rehabilitation and Recovery Program, isinagawa ang pagtatayo ng mga kalsada, tulay, drainage at slope protection na may habang 26.5 kilometers. Magkakahalaga ang proyektong ng 9.51 billion pesos mula sa dating 7.52 billion at inaasahang matatapos sa March 2028. Naunang natapos na itayo sa ilalim ng programa ang mahalagang pasilidad tulad ng Marawi City General Hospital, Port of Marawi City, Marawi Dansalan Integrated School, Marawi Central Fire Station at Grand Padian Market. Samantala, pinabibilisan din ng Pangulo ang pagtatayo sa Unified Grand Central Common Station na magdudugtong sa mga tren at pampasaherong sasakyan sa Metro Manila. Naantala ang proyekto nang na-terminate ang kontrata ng BF Corporation noong May 14, 2025. Inaasahan ng Department of Transportation na magsisimula ang operasyon sa pagdudugtong ng LRT-1, MRT-3 at MRT-7 sa unang semester ng 2027. Inaprubahan ng Pangulo ang pagbuo ng school calendar na may 3 termino mula sa dating 4 simula sa academic year 2026 to 2027. Ito ang tugon ng gobyerno sa pag-ikli ng panahon ng pag-aaral dahil sa pagkakasuspindi ng klase tuwing may sakuna o mahalagang kaganapan. Inaasahang magiging tuloy-tuloy ang pag-aaral at pag-intindi sa mga aralin sa loob ng pinaikling sistema. Mabibigyan din ang mga guro ng panahong ayusin ang kanilang mga leksyon at alagaan ang kanilang sarili at ang kanilang karera. Iniutos din sa Department of Education na tiyaking matutulungan sa ilalim ng bagong kalendaryo ang mga estudyanteng hirap sa pag-aaral.
Papalawakin ng pamahalaan ang pagbibigay ng fuel subsidy para sa transport sector sa buong bansa simula April 6 bilang parte ng hakbang nito upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magpapatupad ang Administrasyong Marcos ng whole-of-government approach upang mabawasan ang bigat na pasan ng mga commuter, driver at iba pang apektadong sektor. Halos 100,000 tricycle driver na anya ang nakatanggap na ng tulong kasunod ng utos ni Pangulong Marcos. Susunod na makakakuha ng ayuda ang mga magsasaka at mangingisda kabilang ang 50 million pesos na alokasyon para sa mga regional field office. Dagdag ni Castro, patuloy ang pamahalaan sa pagsasagawa ng mga complementary measure tulad ng libreng sakay sa Love Bus, 50% discount sa LRT2 at MRT3, pagbabantay sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, pag-secure ng dagdag na oil supply at pagpapalakas ng energy capacity. At sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang paglalabas ng 145.56 billion pesos para sa Central Mindanao High Standard Highway Project na magpapabilis sa infrastructure development at magpapaigting sa ekonomiya ng rehiyon. Nag-issue ang Department of Budget and Management ng Forward Obligation Authority upang matiyak na hindi matitigil ang pagpopondo sa proyekto mula 2026 to 2034 at maiwasan ang delay sa pagpapatupad nito. Popondohan ang proyekto sa pamamagitan ng loan mula sa pamahalaan, Japan International Cooperation Agency or JICA at sa Asian Development Bank or ADB. Sa oras na matapos, mapapalakas ng proyekto ang koneksyon ng Cagayan de Oro at Malaybalay dahil bababa ang travel time ng 3.5 oras mula sa 6.5 oras. Inaasahang mapapaunlad din ito ang paghahatid ng mga produkto at serbisyo at mababawasan ang pamasahe ng mga pasahero. Samantala, nilagdaan ng Department of Agrarian Reform Employees Association or DARIA at Bureau of Jail Management and Penology or BJMP ang isang kasunduan na magbibigay ng masiguradong pamilihan sa mga produkto ng mga Agrarian Reform Beneficiary Organization or ARBO sa Albay. Sa ilalim ng kasunduan, magsusupply ng sariwang produktong agrikultura ang mga ARBO sa 9 na jail dormitory sa probinsya para sa persons deprived of liberty or PDLs. Sa mga ARBO rin kukuha ng produkto ang Daria Albay at DAR Office 5. Sa pamamagitan ng partnership, magkakaroon ang mga magsasaka ng regular na mamimili ng kanilang ani na magdudulot ng siguradong kita. Bahagi ang inisyatibo ng Partnership Against Hunger and Poverty Program ng pamahalaan na nag-uugnay sa mga magsasaka sa mga institusyonal na pamilihan para palawakin ang kanilang market access. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.